If Satan cannot knock you out with one punch, he will wear you down. Hindi po ako boksingero, pero isa sa mga strategiya ng mga boxer is that kung hindi man nila mapabagsak sa isang suntok ang kanilang kaaway, amen, papaguri nila ang kanilang kalaban para yung kalaban na mismo ang manghina at siya na mismo ang sumuko. Hindi ho ba napapansin ninyo na marami sa atin at maraming mga Christians nowadays, although may pananampalataya sa Panginoon, pero kapag sila ay na-burn out at na-worn out, sila na mismo ang susuko at magsasabi, Pastor, I love the Lord. Pastor, I want to follow Jesus, but I cannot take this anymore. I want to quit and I want to surrender. Napakahalaga po ng ating puso pagdating sa ating buhay. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na walang puso ang iyong paglilingkod. Hindi po pwedeng sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa pero wala kang puso doon sa sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa. Hindi po pwede. Sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoon pero ang puso mo ay wala sa Panginoon. Napakahalaga ng kondisyon ng ating puso. Ang sabi ng Biblia sa Proverbs 17 verse 22, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Everybody read that with me. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Akalain mo to. Minsan naghahanap pa tayo ng iba't ibang mga gamot, pero yung masayang puso po pala ay isa ng uri ng gamot. In fact, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa puso mo, lumalabas sa mukha mo. Tingnan nyo nga po ang mukha ng inyong katabi. Tingnan nyo, base po sa kanyang mukha bang masaya ang kanyang puso? O mukhang depressed at hinang-hina ang kanyang puso? In fact, sa ibang translation ho ng passage na binabasa natin sa Proverbs 17, ang sabi po doon, a joyful heart, you can see it in their countenance. Yung pagiging maligaya ng ating puso ay kitang-kita sa kabuuan ng ating pagkatao. Posible kasi mga kapatid na may mga kasama tayo sa bahay, may mga kasama tayo sa church, they have smile on their faces, but they are hurting on the inside. Or I'd like to put it this way, marami sa atin, pangiti-ngiti lang, but you are dying on the inside. You are broken on the inside. You are empty on the inside, and even worse, you are losing your faith on the inside. I've talked to a lot of people already. Marami pong lumalapit sa amin para humingi ng advices. Pero napansin ko po na hindi lahat ng lumalapit para humingi ng advice ay humihingi talaga ng advice. Hindi lahat humihingi ng wisdom. Hindi lahat ay humihingi ng direction sa buhay. May mga tao naghahanap lang ng atensyon. Does it make sense? By the way, andito lang ako, hindi ako aalis anytime. Kung gusto niyo po mag-amen, magsabi lang ho kayo. Because we want, syempre gusto natin, kaya tayo nakikipag-usap sa ibang tao because we want whatever is wrong and broken in our life ay ma-fix. Pansinin ho ninyo, na sa salitang broken, nandun yung okay. Kasi minsan madaling magpanggap na okay ka kahit broken ka. Na kahit broken ang iyong puso, sasabihin natin, I'm okay, I'm blessed and highly favored. Pero ang sabi ng scripture, yung merry heart, yung puso na maligaya, yung puso na punong-puno ng joy from within, is a good medicine. Pero ang sabi rin, nung isa pang part ng passage, pero yung broken spirit, everybody say broken. Pero yung broken spirit, nakakatuyo ng buto. Now, I don't know, how come na ang ating broken spirit ay nakakapagpatuyo ng ating buto? Now, I know, nabasa ko po na ang ating pong palang dugo ay mina-manufacture. Watch this. Ang ating dugo ay mina-manufacture sa ating buto. At kailangan mo ng tubig para makabuo ka ng dugo. Ibig sabihin, ang blood natin ay nangangailangan ng maraming tubig. So in essence, when you say a broken spirit could dry up the bones, that's exactly what I'm trying to say nung sinasabi ko kanina, na kapag ang spirit mo ay broken, nakaka-epekto ito sa iyong katawan. Ibig ko sabihin, kapag durog ang puso mo, kapag may mali sa puso mo, kahit pa ang dugo kailangan ng tubig, hindi tubig ang solusyon para maayos ang iyong puso. Hindi porket uminom ka ng tubig, maayos ang iyong puso. Minsan pa naman tayo, pag umiiyak, di ba? Huwag ka mag-alala, sis, kaya mo yan, uminom ka ng tubig. Okay? Hindi, para naman yun kasi hinihingal siya eh, di ba? I get the point. Pero napansin nyo ba mga kapatid, hindi porke puno ang pantog, puno ang puso.
You could be smiling on the outside, but your spirits are broken. Your soul is broken, and your heart is broken. And when I was studying this, mga kapatid, God showed me the life of David once again para ipakita ho sa atin yung journey ng kanyang puso. Mula sa inanoint siya ng Panginoon sa 1 Samuel 16 hanggang siya ay i-appoint para maging hari ng Israel. Marami po sa atin, in fact, kahit hindi po kayo Christian, marami ho sa atin ang pamilyar sa buhay po ni David na mula sa pagiging shepherd ay naging hari. Nag-antay po siya ng 15 taon. Everybody say 15 years. 15 years mula dun sa season of anointing hanggang dun sa kanyang seasons of appointing. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, walang nakapansin at walang nakahalata na si David ay may potensyal. Nawala ang anointing kay Saul, nilipat na sa bagong hari daw, pero hindi alam ni Prophet Samuel kung sino iyon. Kaya nung pumunta si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, na tatay ni David, pinakita niya yung kanyang mga anak. 8 kasi yan eh. Yung 7 anak niya, si Eliab, si Abinadab, lahat yan ibinandera niya kasi sila yung mga pogi, sila yung malalaki ang katawan, sila yung mukhang hari. Pero ang sabi ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, watch this. But the Lord said to Prophet Samuel, pay no attention to how tall and handsome he is. Sabi mo sa katabi mo, hindi porket matangkad, pinipili ng Lord. So hindi rin porket matangkad, pipiliin mo na rin. Hindi porket pogi, ay pipiliin na ng Panginoon. So hindi porket pogi, pipiliin mo na rin. Buti na lang, kahit hindi tayo masyadong pogi, may pumili sa atin. Yung palakpak nyo, parang na-insulto ko ng konti. Huwag kang titingin porket matangkad siya o pogi siya. Bakit? I have rejected him because I do not judge as people judge. Bakit? Paano ba tayo humusga? We look at the outward appearance, but God looks at the heart. Kahit kasi si David, wala sa limelight, walang posisyon, walang influence, nakitaan siya ng Diyos ng faithfulness. Mga kapatid, gusto ko lang kayong i-encourage bago tayo magpatuloy. Kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nagte-thank you, kahit walang nakakapansin sa atin, can you be faithful in the dark? Kasi hindi porket nasa dilim ka, walang plano ang Diyos na daling ka sa liwanag. It's just so happen that God wants to make sure that you can handle the heat. Kaya minsan itinatago ka na muna ng Panginoon sa dark kasi gusto ng Lord, bago kanya ilagay sa light, kailangan handa ang iyong puso, handa ang iyong karakter, handa ang iyong attitude. Kasi kapag ikaw ay hindi ready, a blessing is not a blessing if you cannot handle it. A blessing is not a blessing if you are not ready for it. Kaya minsan sasabihin natin, Pastor, gustong-gusto ko na talaga. Sasabihin natin sa Lord, ibigay mo na. Ang sabi ng Panginoon, I know you want it. Alam kong gustong-gusto mo, but you are not yet ready for it. May plano ang Lord kay David. Pero sa kabila ng lahat ng bagay, hindi siya minadali ng ating Panginoon na dalhin sa trono. Mga kapatid, gusto ko lang kayong encourage. Wag na wag mong ipapasa at wag na wag mong ide-delegate yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kasi kapag pinagawa ng Diyos sa iyo yan, may purpose ang Panginoon kung bakit ikaw ang sinasabihan ng Diyos na mag-evangelize sa iyong pamilya. May rason kung bakit ikaw ang inassign ng Panginoon for that specific job or for that specific purpose. Bakit mga kapatid? Kasi may layunin ng Panginoon na ma-develop ang ating habits, ma-develop ang ating attitude, at ma-develop tayo kung ano man ang gusto ng Lord na pagdalhan sa bawat isa sa atin. Sumunod ka lang kahit nasa dilim. Hindi porket hindi nagre-response ang isang tao o ang ibang tao sa iyong pagsunod ay hindi ibig sabihin hindi ka na sumusunod. Ang pinakamalaking achievement ng isang Kristiyano ay hindi yung mag-response ang iba sa obedience mo. I remember before, years and years ago, amen, I've been preaching. Alam niyo po ba mga kapatid, I've been a pastor of the church for more than 8 years. I've been a youth pastor for 11 years. 22 years na po ako naglilingkod. Almost 20 years na rin po ako nagpipreach. Pero the early days of my preaching, no one is listening to me. Nobody is giving me a platform. But when God saw your faithfulness kahit ka wala kang platform, ang greatest achievement mo ay hindi yung may ibang taong mabibless sa pagsunod mo. Ang pinakamatinding achievement, yung sumunod ka mismo sa Panginoon.
Yun yung pinakamagandang achievement. Yung kahit walang nakakapansin sa'yo, susunod ka lang. Kahit walang nakaka-appreciate, sunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang ng sunod. So hindi sapat, although dinescribe din ng Bible na si David ay magaling magsalita, dinescribe ng Bible na si David ay a fine-looking man. Pogi rin naman si David eh. Pero hindi sapat yung kanyang kapogian at hindi sapat yung kanyang pagiging articulate sa mga salita niya, kasi ang tinitignan ng Panginoon ay yung kanyang puso. Inihahanda ng Panginoon si David bilang shepherd para siya ay maging king. Kasi kung walang preparation for elevation, kung walang paghahanda mula shepherd hanggang king, mabibigla si David at hindi magiging blessing sa kanya yung promotion na gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, gusto ko i-remind kayo, maganda ang plano ng Panginoon sa iyong buhay, maganda ang plano ng iyong Lord para sa iyong pamilya, maganda ang plano ng Lord para sa ating simbahan. God wants to bring you to a new place. God wants to bring you to a new heights. God wants to bring you to a new dimension. And God wants to bring you to a new environment. Are you ready for it? Kasi kung hindi, ire-ready ka pa ng Panginoon. Unfortunately, marami sa atin ang takot sa next level. Yung kapag ine-elevate ka, nabibigla ka kasi hindi ka ready doon. Marami sa atin ang takot na magsabi sa Lord ng yes, Lord, whatever it takes. Marami sa atin ang takot na mag-show up. Marami sa atin ang takot na mag-involve. Marami sa atin ang takot magbigay. Gusto natin mag-settle kung nasaan man tayo naroroon. Kaya no wonder marami sa atin ang expectation mababa, ang vision mababa, ang pananampalataya mababa kasi gusto nating manatili sa mababa. Pero ang gusto ng Lord, daling ka sa mas mataas na level kasi gusto ipaalala sa iyo ng Panginoon na ang kanyang ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts, that God is able to do exceeding, abundantly, above, and beyond what you could think or imagine. Yun nga lang kailangan, handa ka. Pasinin niyo yung mga taong nakatira sa Sagada, sa Baguio, yung mga nakatira sa matataas na lugar. They live differently, they think differently, they talk differently. Kaya nga tayong taga Maynila, nakasando sila doon, tayo naka-jacket. Hindi tayo sanay sa lamig, samantalang sila sanay na. Nagbago na yung kanilang pamumuhay because they are already used to high altitudes. Napakarami sa atin mga kapatid, hindi tayo sanay sa high altitudes kasi sanay tayo sa mababang pamumuhay. Kaya kapag dinadala ka ng Lord sa mataas na pamumuhay, kahit yung iba nakasando, naka-jacket, kasi hindi pa tayo ready for it. But God wants to bring you to a new heights. Gusto ka ng Lord i-level up. Gusto ka ng Lord itaas. Gusto ng Lord itaas ang level ng iyong pamilya, ng iyong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa testing, sa circumstance, sa mga pagsubok, i-reframe mo ang thinking mo na hindi ka pinaparusahan ng Diyos kaya ka dumaraan sa pagsubok. Yan ay transportation lamang ng Panginoon para dalhin ka sa mas mataas na level. It's not your destination. Suffering is not your destination. It's God's transportation for you. Katulad ni David, na siya ay shepherd, hindi yun ang kanyang destination. Although siya ay shepherd, although mayroon siyang gamit na staff, tungkod, pero hindi yun ang kanyang final destination. Kasi ang kanyang final destination, magiging hari siya. But he has to wait. Sabi mo sa katabi mo, you have to wait. You have to wait. Until finally, on 1 Samuel chapter 17, may isang higante na humahamon na ang pangalan ay Goliath. 40 days, sinamon ng mga Israelites, walang gustong lumaban. Until on the 40th day, si Jesse, na tatay ni David, inutusan ng kanyang bunsong anak na si David para magdala ng cheese bread, 4 cheese pizza para sa kanyang mga kapatid doon sa labanan sa Valley of Elah. Watch this. Ang unang hawak niya tungkod, ngayon ang hawak niya plastic bag ng cheese bread. Alam niya anointed siya. Alam niya siya ang susunod na hari. Pwede niyang sabihin, bakit ako pinaghahawak ng plastic bag? Bakit ako inuutusan na maging grab driver o food panda delivery? Sa aking mga kapatid, hari ako. I'm the next king of Israel. Am I being humiliated? No. Every time na may pinapagawa ang Panginoon sa atin at may pinapahawak ang Panginoon sa ating kamay, hindi yun
God never meant to humiliate you, but to show you humility. Gusto ng Lord maging mababa ang iyong loob. Gusto ng Lord na maging tapat ka kahit na hindi na-appreciate ng iba, tinatanggihan ng iba pero ikaw tatanggapin mo. Kasi gustong i-develop ng Lord ang pagpapakumbaba sa iyo. Hindi ka hinihiya ng Panginoon, tinuturuan ka lang niyang magpakumbaba para hindi ka yumabang. I remember one of the most important advice that I get, hindi ko alam kung nandito si Daddy Rolly. One of our elders, isa sa pinakamahalagang advice na sinabi niya sa akin bago pa pumutok ang pandemic. Sabi niya, Pastor Stephen, wag na wag lalaki ang iyong ulo. One of the most treasured advice that I get. Alam niyo kung bakit importante sa isang Kristiyano na kahit na pinapalaki pa ng Lord ang church mo, influence mo, ministry mo, na hindi ka dapat yumayabang? Kasi, hindi porket pastor ka na, entitled ka na. We are not entitled, we are entrusted. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, amen, na tayo ay laging reminded na anumang bagay na meron tayo, hindi tayo entitled para dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagsimba ako nung Sunday, entitled ako ma-bless buong linggo. Lord, nagpray ako ng mahaba kahapon, entitled ako makakuha ng ganito. Lord, nag-antay ako ng 15 years, entitled ako makakuha ng gwapong asawa. No, you are not entitled. Whatever you have, your family, your ministry, whatever gifts and talents, personality that you have, all of these things are entrusted by God. Tayo ay may pride, tayo ay may ego. You cannot make it on high altitude with that kind of attitude. You cannot make it on top kapag ikaw ay may mindset na ganito, may habits na ganito. If you want to go higher, you have to leave something behind. You have to leave your pride, you have to leave your ego, you have to leave your bitterness, you have to get rid of your anger, you have to get rid of your unforgiveness, and allow God to move over your life para mas madala ka ng Panginoon sa mas mataas na pagtawag. Sabi mo sa katabi mo, parang sa iyo ang topic ng Panginoon. Na tayo ay manatiling tapat sa Panginoon regardless of the circumstances. Marami sa atin mga kapatid, excited tayo sa next season of our life, pero hindi tayo faithful sa now season ng ating Panginoon. Gusto natin maging hari pero takot tayong humawak ng tungkod para maging shepherd. Gustong-gusto natin maging hari at excited tayong maging hari pero takot na takot tayong humawak ng plastic bag ng cheese bread at maghatid ng tinapay para sa ating mga kapatid. Pero may itinuturo ang Panginoon sa atin mga kapatid, anuman ang ilagay ng Lord sa iyong kamay, dapat ang iyong puso ay laging surrendered sa pinapagawa ng ating Panginoon. Magpakumbaba, sabihin lang natin, yes Lord, I'm gonna follow you whatever it takes. Until pagdating niya sa Valley of Elah, nakaharap niya si Goliath si Goliath na higante. Ang sabi ng scripture sa 1 Samuel 17, I'm taking you through 15 years in 15 minutes. Pag-pray niyo ako. Nakaharap ni David si Goliath, a Philistine warrior. Pero I love what he said. Habang ang lahat ng mga Israelites ay takot na takot, ang sabi ni David sa lahat ng mga taga-Israel, don't lose your heart. Don't lose your heart. Don't lose heart. Huwag kayong mapanghihinaan ng loob. God is with us. Sino ba yung uncircumcised Philistine na yan that is mocking the armies of the living God? Supot yan eh. Ba't kayo nagpapatakot sa kanya? Ako ang lalaban sa kanya. He was so brave. Matapang siya. At dahil sa tapang niya, at siyang lumaban, inanoint siya ng Panginoon, in-enable siya ng Panginoon, natalo niya si Goliath, at dahil sa pagkatalo niya kay Goliath, he rose in strength and he rose in fame. Sumikat si David. Naging kilala si David sa buong Israel. To the point, mga kapatid, na ang mga Israelites ay gumawa ng kanta patungkol sa kanya kahit hindi siya yung hari. At nag-create ng jealousy, selos, sa puso ng hari na si King Saul. Kasi ikaw ang hari, pero ina-admire ng tao si David. In essence, may division. Naalala ko sa New Testament, may ganyang case din. Kung kilala niyo si Apollos sa Acts, si Apollos ay isa sa mga apostol ng New Testament. Si Apollos, ang sabi ng maraming Bible scholar, ang description sa kanya ay silver tongue speaker, silver tongue preacher. He's an eloquent speaker. Magaling siya mag-preach. He was excellent in whatever he do. Pero, nung siya, dahil sa kanyang galing, dahil sa kanyang talento, nagkaroon siya ng mga followers sa loob ng Church of Corinth. Now, you have to understand this. Si Paul ang nag-pioneer ng church in Corinth. Pero ang mga tao, dahil sa galing ni Apollos, ina-admire si Apollos at sinasabi nila, ang mentor ko si Apollos.
Pero ang tulay na pioneer, si Paul. So in essence, yung admiration o paghanga ng mga tao sa Church of Corinth ay nag-create ng division sa kanila. Kaya minsan nag-preach si Apostle Paul and sabi niya, bakit yung sinasabing, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, lahat tayo kay Kristo. Bumalik tayo sa ating pagtawa. Kay Kristo dapat tayo sumunod, hindi kay Apollos. Hallelujah. At hindi kay Paul. Bakit sa panahon ni Apostle Paul, amen, hindi masamang humanga. Huwag nyo lang i-idolize. Huwag nyo i-idolize si Pastor Steven. Huwag nyo i-idolize sa mga pastor. Huwag nyo silang ilagay sa pedestal. Kasi sila man ay nagkakamali. Kailangan nating ma-realize, mga kapatid, tayo pong lahat ay member ng body of Christ. And our job is to be humble enough to put Jesus in the cornerstone. Ang cornerstone ng simbahan, hindi si pastor. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga ministry leaders. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga leaders ng church o pastors. Ang cornerstone is si Jesus mismo. And I heard another preacher, ang sabi niya, kung si Jesus ang cornerstone, bakit gusto mong nasa ibabaw? Ano nangyari kay King Saul? Dahil sa kanyang selos kay David. Kasi yung mga babae sa Israel gumawa ng kanta para sa kanya, yung kanyang jealousy ay naging murderous. Pinursu niya si David kasi gusto niyang patayin si David. Hanggang sa kakapurso niyang mapatay si David, eventually, si Saul mismo ay namatay din. But, watch this. Pero kahit na si David, ang anointed at that time, he never forced his way to his throne. Hindi niya puwersa na mapunta siya at maging hari kagad siya. Nirespeto niya ang sovereignty ng Diyos. Inonor niya ang authority ng Israel. Pinagkatiwalaan niya ang timing ng Panginoon. Wag nating mamadaliin yung bagay na gusto nating makuha. Kasi sa tamang panahon, everything is made beautiful, ang sabi ng scripture, in its time. Sa tamang panahon, makukuha mo yan. Sabi mo sa katabi mo, pray ka lang, makukuha mo rin yan. Ang ganda ng puso, kaya pala. Ang sabi ng scripture, hindi ako tumitingin sa panlabas, kundi sa kanyang puso. Bakit? Napaka-genuine ang puso ni David eh. In fact, napaka-genuine ang kanyang puso, na even in the New Testament, ang sabi ng scripture, sa isang preaching ni Apostle Paul sa Acts 13, verse 22, and when he had removed him, he raised up for them, sino daw? David. So nung tinanggal si Saul, ang ni-raise up, sino? Si David, to whom also he gave testimony, and he said, watch this, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Kaya pala, ang puso ni David ay genuine kasi gusto niya at ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. How many among you admire, inahangaan niyo ang puso ni David at gusto niyo magkaroon ng ganitong klaseng puso? Taas nga po ang kamay, real quick. Amen. How I wish, masasabi din, pagka wala na tayo at magkaroon siguro ng Bible, si Kyle, a woman after God's own heart. Si Stephen, a man after God's own heart. Grabe, no? Para sabihin na ang iyong puso o ikaw ay malapit sa puso ng Diyos. Wow! What an honor of a lifetime. Correct? Pero hindi porket si David, ang man after God's own heart, ay perpekto na siya. Nagkamali at nagkasala pa rin siya. Kasi ang sabi ng scripture, nung siya ay nag-grows in strength, at nag-grows in fame. One day, after 15 years, siya ay naging hari ng Israel. So yung kanyang mga responsibility dumami. Nung una, ang kanyang responsibility lang maging shepherd. Next, ang kanyang responsibility, maging grab driver. Food panda. Maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Ang next na naging responsibility niya, patayin si Goliath. Correct. Iba-iba ang kanyang responsibility until siya ay naging king of Israel. Palapakan natin ang Panginoon. And I don't know what happened. Pero ang sabi ng scripture, one day o one night, habang ang buong Israel ay nasa labanan, watch this, si David ay nagpaiwan sa kanyang bahay. Ulitin ko ulit. He was a king, pero nung time na nasa gera ang buong Israelites, si David ay piniling maiwan sa kanyang bahay. What happened there? Nung gabi na yon,
lumabas siya sa kanyang balcony at may nakita siyang babae na naliligo. Babae na nagte-take a bath na ang pangalan ay Bathsheba. Amen? Nagte-take a bath, ang pangalan ay Bathsheba. Pinatawag niya si Bathsheba, sinipingan niya kahit may asawa si Bathsheba at nabuntis si Bathsheba. He failed. David, a man after God's own heart. Si David na pure ang puso. Si David na malapit sa Panginoon. Nagkasala ng malaki sa harapan ng ating Panginoon. Nung nabalitaan ito, nung ito'y nireveal ng Lord kay Prophet Nathan, kinausap ni Prophet Nathan si King David, kinonfront siya sa kanyang kasalanan, but thank God, si David nagrepent sa ating Panginoon. And then sinulat niya ang Psalms 51 verse 10. Everybody read this with me. Create in me a new, clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Sa ibang translation, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Now hold on. How did it happen? Nang isang 15 years old boy na sinabihan ng Bible, hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance kundi sa kanyang puso kasi ginagawa niya ang kalooban ko. How come nang isang David na sinabihang a man after God's own heart is the same David na nananalangin, Lord, palitan mo ang aking puso. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. What happened to his heart? Ano ang nangyari sa kanyang puso? Puso na hinahangaan, puso na malapit sa Diyos, ngayon puso na gusto niyang papalitan dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi ba ganito ang istorya natin, mga kapatid? Marami sa atin ang nagsimula na pure. Pero unti-unti, habang tumatagal, natitempt tayo na mag-focus hindi sa pinapagawa ng Panginoon, kundi sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Posible nga kaya, mga kapatid, na minsan sa ating paglilingkod, sa ating pagsisimba, na nung una ang focus natin ay laging nasa Panginoon, pero ngayon ang focus natin, ano ang mga ginagawa ko? Ano ang mga dapat kong gawin sa ministry? Ano ang mga laman ng aking kamay? Ano ang mga tools na meron sa akin? Mga kapatid, tatandaan po ninyo ito. Your heart will always regulate your hand. Kapag tama ang puso, magiging tama ang iyong mga ginagawa. Dinidiktahan ng iyong puso ang gagawin ng iyong kamay. Your hand and your heart is connected to each other. Nakakatakot, mga kapatid, kapag ang kamay natin ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso natin ay empty mula sa ating Panginoon. Watch this. Si David, nagsimulang shepherd, walang masyadong responsibility. Pero habang tumatagal, na siya ay napopromote, na siya ay sumisika, na siya ay nag-grow in strength, na siya ay napunta sa palasyo, puno ang kanyang kamay, pero ang puso niya gusto niyang papalitan. David has a full hand, but empty heart. Worn out ang kanyang puso. Nagkamali sa harapan ng ating Panginoon. If you got full hands and worn out heart, you are in trouble. Kapag ang kamay mo punong-puno pero ang puso mo ay tuyot na tuyot, you are in trouble. Kapag ang kamay mo nakataas pag nagpupuri pero wala ang puso mo sa iyong pagpupuri, you are in trouble. Dinadaya lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kapag busy tayo sa mga responsibility natin, pero nakalimutan nating ilapit ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi anumang ginagawa ng puso mo ay connected sa ginagawa ng kamay mo. It's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Kahit malakas, may breaking point. Kahit malalakas, kahit tatay, may limitation. Kahit nanay ay may limitation. At minsan kapag tayo ay hindi naging aware na alagaan ng ating puso, posibleng maging outlet ng iyong brokenness ay yung pamilya mo. Ang maging outlet ng iyong brokenness ay yung anak mo at asawa mo. Nagiging irritable at magagalitin tayo minsan because we don't want to admit that our heart is not okay. Kaya napakahirap minsan maging pastor, maging leader, maging nanay, maging tatay kasi mahirap aminin that you are also broken from within. Bilang tatay, punong-puno ang kamay mo ng responsibility, pero ang puso mo ay tuyong-tuyo.
Ang iyong kamay ay punong-puno ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, you are dying on the inside. Katulad ni David, a man after God's own heart, hinangaan sa kanyang puso, pero marahil sa dami ng kanyang responsibility, nakalimutan niyang alagaan ng kanyang puso. Kaya sabi niya sa Psalms 51, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. For I know that my hands are full. At kung gusto ko na magawa ang pinapagawa mo at manatiling full ang aking kamay, hayaan mong kung paanong puno ang aking kamay, dapat puno rin lagi ang aking puso. And I will illustrate it to you this way, mga kapatid. Kasi tayo, bilang nanay at bilang tatay, napakarami nating mga responsibility sa ating buhay. Pero ngayon, God wants you not just to focus on the responsibilities in your hand, but to guard and take care of your heart. Is as a father, as a mother, napakahalaga that we know how to regulate, we know how to take care of our heart. Ang nasa kanan po natin ngayon, mga kapatid, ay yung ating puso. Ang nasa kaliwa naman ay yung ating mga kamay. Alam mo si David, nung nag-i-start siya sa ministry, nung siya ay inanoint ng Panginoon bilang shepherd o bilang king, wala siyang masyadong responsibility. Meron lang siya puso. Tama? Bakit? Ang sabi nga ng Lord, di ba? Hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance, kundi ang aking tinitignan ano daw? Puso. Ibig sabihin, ang puso ni David, kompleto, puno. Pero habang tumatagal, na siya ay binibigyan ng mga responsibility, na siya ay lumaban kay Goliath, na siya ay nagdala ng cheese bread sa kanyang mga kaibigan. Ang problem natin madalas, mga kapatid, pag dumadami ang ating mga responsibility, pino-pour out natin yung ating puso, correct? Hindi naman po pwedeng gumagawa ka ng responsibility mo na hindi mo binubuhos ang puso mo sa anumang bagay na ginagawa mo. Nung nagsisimula kayong mag-asawa, punong-puno ang puso mo, wala pa kayong masyadong responsibility. Nung nagse-celebrate pa lang kayo ng first months, mahal na mahal mo siya, punong-puno ang puso mo, at dahil wala ka pang masyadong responsibility, lahat ng monthsary may date kayo. Nung nag-enroll ka pa lang sa school, excited na excited ka, bago pa ang uniform mo, bago ang mga school supplies mo, wala ka pang masyadong responsibility kasi grade 1 ka pa lang. At sinasabi ng teacher natin, o gawin nyo to, assignment natin to, kaya binubuhos mo ang puso mo sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa business mo, hanggang sa punong-puno na ang iyong mga kamay ng responsibility na nakalimutan mo, teka lang, wala na nga pala akong puso para sa aking ginagawa. Ang nangyayari, buhos tayo ng buhos sa mga responsibility natin, binubuhos natin ang lahat sa ating mga anak, ibinubuhos natin lahat sa ating asawa, binubuhos natin sa ministry, binubuhos natin sa negosyo, pero nakalimutan nating alagaan ang ating puso. Ang kalendaryo mo punong-puno, pero ang puso mo empty. You have to guard your heart and replenish. Every time na ikaw ay may responsibility, every time pinopromote ka ng Panginoon, every time na dinadagdagan ng Lord ng responsibility, at pumupunta ka sa bagong season, every time na nagkakaroon ka ng bagong tools. Si David, ang una niya lang tool, sling, yung tungkod. Nung naghahati siya ng pagkain, hawak niya? Plastic bag. Dalawa na tools niya ngayon. Yung tungkod, yung plastic bag. Pagkatapos ito, nilabanan niya si Goliath, ano ang tools niya? Yung slingshot. Nung siya'y naging hari, nagkaroon siya ng sword. Nagkaroon siya ng crown. Iba-ibang season, iba-ibang tools. Pero hindi niya kinalimutan yung kanyang pagiging shepherd. Dala niya lahat ng tools. Ang dami niyang responsibility. Shepherd siya, delivery boy siya, king siya, tatay siya. Pero nakalimutan niyang i-replenish ang kanyang puso. And many of us, watch this. If your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous kapag ang kamay natin ay punong-puno, pero ang puso natin ay walang laman. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganon kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kaya napakahalagang umaating ka sa church, gaano ka man ka-busy. Napakahalagang nagbabasa ka ng Bible, gaano ka man ka-busy.
Wag na wag mong kakalimutang manalangin gaano ka man ka-busy. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, na uubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. So every time you come to church, you read the Bible and you pray, your heart through His presence are being filled. Yung emptiness, yung kakulangan, yung pagkasaid ay pinupunan ng ating Panginoon. Buti pa, yung ating mga gitara minsan nakatono, pero yung puso natin wala sa tono. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? Dati ang punong-puno ng puso ko, excited na excited ako sa ministry. Lagi ako maaga sa ministry. Lagi ako nagsisimba, linggo-linggo. Pero sa dami ng responsibility, sabi pa nga natin, Lord, pagpalain mo ko. Lord, i-bless mo ang business ko. Lord, sana magkaroon ako ng sari-sari store. Para magkaroon kami ng pang-araw-araw na panggastos man lamang. Nung nagkaroon ng sari-sari store, pinalaki ng Lord ang sari-sari store, in-invite mo sa church, ate, punta ka sa church. Ay, hindi ko masara yung tindahan ko eh. Kasi, sayang naman yung bibili. Buti pa yung bibili, inasikaso, yung nagbigay ng tindahan, nakalimutan. Tapos magtataka tayo kung bakit palang worn out, pagod, overwhelmed, busy, walang ligaya, walang passion, tinatabang sa ministry at tinatabang sa mga bagay na para sa Panginoon. I get this all the time. Pastor, lagi ako nagsisimba, pero bakit ganon? Parang ang puso ko tuyong-tuyo. Para akong dry na dry. Pag inaaya mo sila, Pastor, pasensya ka na. Busy talaga ako. Naalala ko yung cellphone ko this past few days kasi ang tagal na namin cellphone to ni Jenny. Nag-a-alarm siya sa akin. Sabi niya, internal storage is dangerously low. Grabe, cellphone lang, dangerous. Parang kakabahan ka talaga eh. Ano ba mangyayari? Kasi gumagana pa naman yung cellphone ko pero nagwa-warning siya sa akin na kapag hindi mo binigyan ng attention ito, pwedeng yung dating gumagana, hindi nagagana at huwag kang magtataka kung hindi na siya gagana kasi nag-warning siya. And minsan, habang nagda-drive tayo, nakikita natin yung fuel natin, sinasabi na mag-e-empty na ang fuel mo. Kailangan mo na magpagas. Umaandar pa rin ang kotse, pero nagwa-warning siya, pag hindi mo binigyan ng atensyon, ititirik ka niyan. You will only go so far and it will shut down. Huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Sabi mo, check your heart. Bakit dangerous mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stress ka na. Ako lang yata dito na i-stress pa na. Minsan sa dami ng responsibility, nai-stress ka, correct? At dahil nai-stress ka, minsan hindi mo kinukuha sa Word of God, hindi ka nananalangin, wala kang devotion sa Panginoon, saan tayo bumabaling? Pornography. You are drinking yourself to death. Umiinom, lasing-lalasing ka na, ayaw mo pa huminto. Bakit? Stress ako eh. We fall into vices. Mas pinipili pa natin yung casual sex because we're so stressed and we need somebody to fill in. Nakala natin, yung kapartner natin ang makakapagbigay at makakapagpuno ng bagay na ibinuhos na natin sa iba. But only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. Dito kasi sa mundong ginagalawan natin, pag masyado kang busy, hinahangaan ka. Pasin ninyo sa opisina ninyo, wag mo ka-istorbohin, busy ako. Ay, napakasipag. Bakit? Ang daming responsibility. May kilala mo ba kayo, busy pero hindi productive? Punong-puno kasi ang kamay, pero ang puso walang laman. Ina-admire ng mundo na kailangan marami kang ginagawa. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, habang dumadami ang responsibility mo, dati nagsimula ka sa tungkod, ngayon may corona ka na. Huwag kang magpa-overwhelm sa responsibility.
na nakalimutan mo ang puso mo na ilapit mo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo i-ignore, mababa na ang laman ng puso mo. You will only go so far. Magsha-shutdown yan. Ititiri ka niyan. Ayaw nyo naman siguro magkaroon ng pastor na punong-puno ang schedule pero walang puso. Ayaw naman siguro natin na magkaroon tayo ng mga church leaders na punong-puno ang schedule pero wala na ang kanilang puso sa kanilang ginagawa. Nakataas nga yung kamay pero yung puso hindi naman nakasuko sa Panginoon. No wonder sabi ni David, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." And maybe, just maybe, David was saying, "Lord, I'm so overwhelmed with responsibilities. Yung kakulangan sa akin, nahanap ko kay Bathsheba. I fall into sin because I failed to take care of my heart." Ang sabi ng scripture sa Proverbs 4 verse 23 rather, "Guard your heart above all else." Everybody read that with me. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Everybody say, above all else. Alagaan mo ang iyong puso above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? It communicates priority. Iprioridad mo ang pag-aalaga ng iyong puso. Make sure na habang nilalagyan mo ang kalendaryo mo ng responsibility, make sure na ang iyong puso ay nire-replenish mo ng Word of God. Make sure na ang iyong puso ay inaalagaan mo. Above all else, prioritize guarding your heart. Because your heart is the truest expression of yourself. Yung puso mo, yan talaga yung ikaw. Marami kang personality. You are a person with many hats. Shepherd ka na. Grab delivery driver ka pa. Harp, tumutugtog ka, musician kasi David musician din. You are a warrior. And also you are a king. Ang dami mong responsibility. Pero alagaan mo ang iyong puso. Kasi marami kang responsibility pero iisa lang ang iyong puso. Always guard your heart. Kaya in fact, sabi ni Jesus, di ba, deny yourself, take up your cross and follow me. I believe with all my heart, ang sinasabi ng Lord sa atin, kung gusto mo talaga ng self-denial, kailangan yung puso mo mabantayan mo eh. Kasi kapag ang puso natin na hindi natin binabantayan, we will fall into series of mistakes and failure. Moral corruption. We will perverse our heart, our behavior. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Mag-focus tayo sa materialism. Mag-focus tayo sa pride natin. At pinupuno natin yung puso natin ng trash, ng basura. At hindi po ako basurero, pero ang alam ko lang, maliit man ang basura o malaki, basura pa din yan. The only way for you to take up your cross and follow Jesus is to guard your heart. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, "For where your treasure is, there your heart be also." Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Your heart is very important. Take care of it. Huwag ka magpa-overwhelm sa dami ng responsibility bilang nanay. Huwag ka magpa-overwhelm sa responsibility bilang tatay. Tatay ka na, may sideline ka pa. Ikaw pa minsan maghuhugas ng pinggan. Ikaw pa minsan magliligpit ng ganito. Ikaw pa maghahatid sa mga anak mo. Pero kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutan ang iyong puso. Nagsimula kayo, isa lang ang branch ng inyong negosyo. Lagi ka pa nagsisimba, 7 na ngayon. Pinagpala ka ng Panginoon. Saludo naman tayo sa Panginoon dyan. Pero kapag punong-puno na ang iyong kamay, pero ang puso mo ay empty, darating ang araw, meron kang 10 branches, pero walang-wala ka na sa iyong puso. 10 ang inyong branches, pero ang puso mo ay tuyot na tuyot sa Panginoon at sasabihin mo pa rin, bakit ganon? Success doesn't feel successful. Bakit ganon? I'm full but I'm not fulfilled. Why? Because you failed to guard your heart. Above all else, it will become the wellspring of your life. Bantayan po natin ang ating puso. And in fact, if you are here for the first time at hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus, ang pagtanggap nga sa Panginoon ay nagsisimula sa puso. Papasukin mo siya. Marami sa atin pinalabas na si Lord sa puso dahil ang dami nating nilalagay dito na mga schedules natin and busyness natin. Buti pa yung ibang bagay may schedule pero si Lord wala. Ang sabi ng scripture, Romans 10:9, and I will end with this, if you openly declare, Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart, everybody say, believe in your heart,
believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Whoa. That's how powerful your heart is. Dito nagsisimula ang relasyon natin sa Panginoon, that when we believe in Jesus Christ, you will be saved. Guard your heart, kapatid. Bantayan natin ang ating puso. Mga kapatid, let me just encourage you, wag lang basta tanggap ng responsibility. Tanggapin mo ang sinasabi ng Panginoon. And lagi ko ito sinasabi sa lahat ng kinakasal ko. Don't be so caught up with your business na mawawalan kayo ng panahon para basahin ang kanyang salita. That is very important because the Word of God will bring faith.